Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doc Lin. Ang lesson video naman natin ngayon ay may kinalaman sa sinasabi natin or tinatawag nating research ethics. So gaano ba ka-importante itong research ethics kapag gagawa tayo ng papel? Kailangan natin i-consider ang maraming bagay, ang mga tao, ang mga sitwasyon, ang gagamitin nating data, at kung saan natin gagamitin ang ating research. So, importante ito kung ikaw ay isang researcher na isaalang-alang mo ito. Hindi lamang tayo nagbibigay ng mas malaking atensyon doon sa pagkompleto ng ating papel kung hindi dapat isaalang-alang din natin yung tinatawag nating research ethics. Sa panahon ngayon, kung gusto mong mag-publish ng iyong research paper, tinitingnan talaga ang papel mo kung kinonsider mo yung tinatawag nating research ethics. Na kung ikaw ay college students at researcher ka, or senior high school students ka at researcher ka, at ganoon din naman sa masters or nagda-dissertation ka pa, nire-recommend ko na bilang isang researcher, kailangan maging mindful tayo sa tinatawag nating research ethics. No? Yung paggamit natin ng mga data, paggamit natin ng sources, kung saan natin ito gagamitin, at isalang-alang din natin yung ating mga participants or magiging respondents dun sa ating study. Now, ang i-discuss ko ngayon at ang ituturo sa inyo ngayon ni Doc Lin ay ano ba yung mga common na dapat isaalang-alang natin pag ang pinag-uusapan natin ay research ethics at paano ba natin siya i-reflect dun sa ating research paper. Now, merong mga ibang format ng research paper na sa appendices, nire-reflect nila doon yung certificate ng research ethics boards na talagang yung papel ay nag-comply no, sa research ethics. Meron din namang mga ibang schools na wala pa nito. Na usually nilalagay nila ito sa procedures ng kanilang study para mai-reflect doon at maipaliwanag kung ano ang ginawa ng researcher para masunod niya yung tinatawag nating ethical research. But as I have mentioned, may mga schools na meron silang part ng kanilang research paper na talaga ipinapaliwanag doon ng researcher kung papaano niya sinunod yung research ethics at nag-issue din ng certificate ng kanilang research ethics board na sumunod talaga yung estudyante doon sa ipinapatupad ng kanilang school. Meron din namang mga ibang school na ang ginagawa ay hindi ka pwedeng mag-conduct ng iyong research unless dumaan yan muna sa ethics committee bago kanila bigyan ng permit, scrutinize mo nila ang iyong papel kung ikaw ba ay sumunod sa ethical principles ng iyong school. Now, kung wala pa, you also reflect it in your paper, most commonly on the procedures of the study para maliwanagan ang iyong reader kung talagang sumunod ka sa ethical principles sa pagkakandak ng research. Now, simulan na natin ang discussion na pinag-uusapan nating research ethics. Number 1 na pwede kong maibigay sa inyo ay yung informed consent form. Okay? Ano nga ba ang informed consent form? Ito ay yung process of providing your participants with the comprehensive information about the study bago sila mag-agree na mag-participate. In other words, kailangan muna na kuhanin mo yung kanilang approval base dun sa dokumentong papipirmahan mo sa kanila para malaman nila kung ano ba yung involvement nila dun sa iyong research. Kasi itong pagbibigay ng informed consent form, nag-encourage ito ng transparency. Kasi nalalaman ng participants ano ba yung nature, ano ba yung purpose, ano ba yung procedures, ano yung risk, tsaka benefits ng mga research or ng research na ginagawa mo. Plus, pwede natin i-consider yung voluntariness. No? Yung research mo, ipinapakita na yung mga participants mo ay voluntary talaga na sumang-ayon na gusto nilang maging kabilang or mag-participate sila dun sa iyong research, that they are free from coercion or undue influence. Pangatlo ay yung competence. Yung participants mo kasi should be capable na maintindihan kung ano ba yung mga information na ipoprovide nila. No, kapag for those who are unable to give consent, halimbawa mga minors sila o kaya individuals with cognitive impairments, so dapat ang magbibigay ng consent, tandaan nito, ay yung legally authorized representative ng iyong participants. So, lagi natin itong tatandaan, no? So, kasi ang ating research ay it's a public document. So, we have to seek
the approval of our participants before they join our research. Now, ano ba yung pwedeng maging laman ng informed consent form? I suggest, balikan nyo yung aking lesson videos on informed consent form. Makikita nyo dun yung example ng ginawa ko which I adopted from World Health Organization. But more particularly, iyon ay para sa mga qualitative researcher. Pero sabihin ko na lang sa inyo kung ano ba yung dapat mag-reflect sa example ng inyong informed consent form. Una, purpose. Dapat malaman ng inyong participants ano ba yung purpose ng study. Para malaman na ba't ba ako kasali dito? Bakit ba ako kabilang? Meron ba ako maitutulong? So, ilagay niyo yung purpose ng inyong research. Pangalawa, yung procedures. So, ano ba yung magiging proseso dun sa magiging involvement ng iyong participants? No? Pangatlo, ano ba yung risk or yung potential risk ng pagsali niya doon sa inyong research? Pang-apat, ano ba yung magiging benefits dun sa researcher ng iyong research? So, meron ba o wala? You have to be transparent. No? Sabihin mo dun sa iyong informed consent form, ano ba yung magiging benefits ng study mo? Ang susunod ay confidentiality. Ini-ensure mo na kung ano man ang ibibigay na personal na information at iba pang information ng iyong participants ay gagamitin lamang dun sa research purpose na meron ka. Ang iba pa na kailangan mo i-reflect ay voluntary participation. Kailangan i-reflect mo doon na entirely voluntary yung participation nila at pwede silang mag-withdraw anytime. No, na hindi mo sila sisisihin, hindi ka magagalit, or magkakaroon pa ng ibang untoward incidents or actions against them dahil sa hindi nila pagsali or pag-withdraw nila. Kailangan mo rin i-reflect sa iyong informed consent form yung iyong contact information. If at any rate meron silang question regarding sa kanilang participation or gusto nilang mag-withdraw, ikaw yung kukontakin nila. At ang pinakahuli dun sa portion ng iyong informed consent form ay syempre yung consent. Pipirma sila that they agree to participate at ina-acknowledge nila na naintindihan nila yung purpose, yung procedure, yung risk at benefits ng pagsali nila sa iyong research. Ang ikalawa naman, bukod sa informed consent form, ay yung tinatawag nating confidentiality and privacy. So, pag sinabi nating confidentiality and privacy, ini-involve nito yung pag-protect natin sa participants' personal information from unauthorized access. So, dapat, as a researcher, alam mo kung saan mo itatago, kung sino ang may access ng mga data na nakukuha mo dun sa iyong participants. Kasi ito yung kanilang mga personal data. Ano ba yung nagagawa natin kapag meron tayong ganito? Yung data protection, syempre. Sa atin dito sa Philippines, we are very particular with Data Privacy Act of 2012, no? Yung researchers natin dapat ma-implement niya yung mga measures para ma-safeguard niya yung data ng ating participants, tsaka yung mga information dapat yan merong anonymity or de-identified where possible. So dapat researcher lang ang nakakaalam puli ng identity ng kanyang participants. Nakakatulong din ito sa tinatawag nating disclosure. Kasi yung participants, inform sila paano ba gagamitin yung data nila, paano itatago, at paano isi-share. Tsaka yung potential breaches of confidentiality, dapat i-address to at ma-mitigate ng researcher. So, kunyari magbigay ako ng example dito sa confidentiality and privacy. Po pwedeng lumabas dun sa statement ng research nyo na all personal information and data collected during study will be kept strictly confidential and used solely for research purposes. Your identity will not be disclosed in any reports or publication resulting from this research. Now, kung saan magre-reflect itong statement na ito ay depende na sa iyo bilang isang researcher. No, pwede itong mag-reflect dun sa iyong informed consent form o kaya naman sa letter na po pwedeng ipadala mo sa kanila at sinasabi mo na kung ano man ang information na makuha mo sa kanila will be kept confidential. Ang ikatlo naman, yung tinatawag nating beneficence and non-maleficence. Ano ba yung ibig sabihin nito, ma'am? Yung beneficence, it involves maximizing potential benefits of the research. While yung non-maleficence, it means avoiding harm to participants. So, dapat i-consider mo itong dalawa na ito. Beneficence, ano yung benefits, at yung non-maleficence or yung harm na pwedeng ibigay dun sa participants natin. So, ano ba yung dapat tandaan ng researcher dito sa mga bagay na ito? Yung risk assessment.
Bilang isang researcher, evaluate mo at i-minimize mo yung risk dun sa participants mo. Dapat ipoprotect mo siya. Ma-ensure mo na kung ano yung mga potential harm ay mamimitigate mo to or hindi siya pwedeng mangyari, no? Although pumayag yung ating participants, dapat poprotektahan natin sila. Pangalawa, monitoring. You might have an ongoing assessment during the study to ensure na yung risks are manageable or managed appropriately at saka yung participants mo are protected. Now, what can be the statement for this? So, example given, this study is designed to maximize potential benefits by contributing valuable insights while minimizing the potential harm or discomfort to participants. You are committed to ensuring your well-being throughout the research process. So, ini-ensure mo dun sa yung participants mo that any document or anything that is belong to your participants are well protected on the duration of the study, even after the study had been conducted. For integrity and honesty. So, part din ito ng research ethics. Yung integrity, mas applicable ito on conducting research, no? Na ini-ensure mo yung honesty at saka yung adherence sa ethical standards ng research mo. Kasi magdi-lead to sa pag-avoid ng publication and falsification. That's one. Yung researcher must avoid manipulating data or results and must report the findings truthfully. Hindi mo dinadaya. So, nagkanda ka ng research, sinabi mo nagkanda ka, pero actually hindi ka naman nagkanda. At gumagawa ka lang ng sarili mong data. No, if that will be the case, no, hindi mo pinapresent ng maayos yung iyong data. Pangalawa, plagiarism. Yung proper attribution of resources, crucial ito. Now, para malaman ninyo kung paano ba mag-proper attribute ng mga resources na ginagamit ninyo, you can go back to my video on in-text citation. So, doon makikita nyo ano ba yung proper way ng pag-cite ng mga resources na ginamit ninyo. So, dapat meron kayong proper citation. Yung integrity and honesty, this is very, very important, no, in your research. Kasi nagiging transparent ka. At ina-attribute mo din yung paggamit mo ng document dun sa mga researchers na pinagkuhanan mo ng iyong data. Now with this one, to avoid plagiarism, what can you do is either you summarize, you paraphrase, or you quote. But it has, all of this has different way of stating in your research paper. Once again, I recommend you go back with my lesson videos on in-text citation and the 10 common mistakes to avoid in using in-text citation. Number 5, respect for persons. Yung respect for person, ang kailangan dito is yung recognize, and honor the dignity and autonomy of your participants. Pag sinabi nating autonomy, yung participants natin dapat may freedom siya na mag-make ng kanyang own decisions regarding do sa participation niya sa research. So, hindi mo siya didiktahan. Pangalawa, yung respect mo for cultural and social norms. Yung researchers dapat maging sensitive siya at maging respectful siya dun sa mga cultural and social context ng kanyang participants. Lalo na kung halimbawa ito ay ethnic group. Meron pa nga tayong mga prosesong sinusunod bago tayo makakuha ng permit, no, at para makapag-conduct tayo ng research study. Now, if ever nakuha ka ng permit at sinunod mo yung mga proseso, ang susunod mong gagawin pag nagkakanta ka na ay syempre kailangan mong i-respect yung iyong participants. Dapat i-honor mo yung kanilang autonomy. Ini-inform mo sila na yung nakalagay doon sa informed consent form ay masusunod at they can withdraw anytime na gusto nila. No? At hindi nila kailangan magpaliwanag kung bakit kailangan silang mag-withdraw. Pang-anim, ethical review and oversight. So, yung research ethics often involves oversight by the institutional review boards. Na-mention ko to kanina, may mga schools na meron silang IRB. Institutional Review Board or Ethics Committees na tinitignan yung papel ng kanilang mga researchers bago ito i-conduct. At pagkatapos, they issued a particular certificate stating that itong research na ito ay sumunod sa ethical principles. Ngayon, kung ang school nyo ay wala namang ganyan, you start within yourselves that you follow certain protocols in conducting research by having this video as your guide. Ano pa yung mga dapat gawin kapag kailangan sundin yung mga ethical principles.
kailangan meron kang approval ng iyong ethics review board na kailangan mo na i-conduct yung iyong research. No? Kung hindi, syempre yung school nyo, meron kayong sariling policy kung paano i-approve ang conduct ng inyong research. Tapos, dapat meron ding mga ongoing review. No? Some studies requires this one to ensure continued compliance with ethical standards. May mga ganyan. Number 7, dual use and misuse of research. Now, yung sinasabi nating dual use and misuse of research, it can be applied for both beneficial and harmful purposes. Dapat nandun yung ethical implications. Yung researchers, i-consider niya yung potential misuse ng findings. At saka, kailangan alam niya kung saan gagamitin yung kanyang research at hindi siya bias, no, doon sa mga data. At dapat i-take niya yung responsibility to consider the broader impact of the work at mag-engage siya ng dialogue, about potential consequences dun sa paggamit ng kanyang data. Pwedeng ilagay niya kasi dun sa kanyang research para maiwasan ito. Ilagay niya na, while this research aims to advance knowledge for positive outcomes, you acknowledge the potential for misuse of findings if applied inappropriately. So you are committed to ensuring the research is conducted and reported in a way that minimizes risk of harmful applications. Pwede mong i-reflect yun doon sa iyong research, lalo na kung yung mga data makukuha mo ay very useful talaga. Kung very useful siya, dapat magamit siya sa tamang paraan. Ang pinakahuli naman ay social and environmental responsibility. Most commonly, i-consider ng researcher yung societal and environmental impact dun sa kanyang work. So, yung researcher, dapat i-aim niya yung benefit sa society at maiwasan niya na magkaroon ito ng harm sa communities. Ganon din yung sustainability, yung researcher should consider the environmental impact of the research practices para ma-minimize natin yung ecological harm. So, kung ito naman kasi, magka-come out lang ito, depende kung ano yung research topics na pinag-aaralan nyo. Lalo na kung ang pinag-aaralan nyo ay tungkol sa environmental sustainability or an impact of environmental practices to environmental degradation. So, ito yung po pwedeng i-consider ninyo. Okay, so yun yung mga research ethics na kailangan nating isaalang-alang kapag tayo magkakandak ng research. I think this is not a problem for those schools na merong na-establish na research ethics policy. Pero dun sa mga wala pa, so ito ay isang magiging problema kasi hindi mo alam kung paano mo babantayan ang mga researchers ng school kung sila ba ay sumusunod sa mga ethical principles. So, meron ding mga schools, as I have mentioned, that they will not allow their students to conduct research unless otherwise ito ay na-scrutinize ng kanilang ethics committee or research board. Okay? So, sana nakatulong sa inyo ang lesson video na ito, and I encourage you to please like, share, and subscribe our YouTube channel para updated kayo sa mga latest lesson videos na meron tayo. I also appreciate if you can share this channel to others so that they can use it. And always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone. See you on our next lesson video. Bye-bye.